Sa pagpapatuloy ng Part 3, pagkatapos ay itinutok ng isa pang baril ang ulo ni Kuata, inilabas ang nakatagong pangalawang baril. Ang sitwasyon ay naging pabor sa panig ni Hiki. Gayunpaman, ang kanilang kagalakan ay panandalian. Lumitaw si Mia, hawak si Yuzuki na hostage. Kasama pa pala ni Kuata si Mia, itinali niya ang ina ni Yuzuki sa panahon ng kalakalan at ginawang hostage si Yuzuki. Ang kanyang kwento tungkol sa kanyang zombie boyfriend ay isang kwento lamang na ginawa upang makuha ang kanilang tiwala. Si Hiki at ang kanyang grupo ay walang pagpipilian kundi ibaba ang kanilang mga armas at muling nabaligtad ang sitwasyon. Tiningnan ni Hiki si Mia nang may kalungkutan, malinaw na hindi makayanan ang pagtataksil na ito. Medyo mahiyain si Mia, kinukutya si Hiki dahil sa pagiging masyadong walang muwang. Sa mundong ito, ang pagpili na magtiwala sa isang tao ay matatalo. Tiningnan niya si Mia at tinanong kung kasinungalingan ba ang lahat ng sinabi niya noon. Sumagot si Mia na artista siya. Si Hiki at ang kanyang grupo ay iginapos at dinala sa basement. Sa pagdaan nila sa isang bodega na puno ng mga zombie, lahat sila ay nabigla ng hindi mapaniwalaan. Parang mahiyain si Kuata. Pinangunahan niya ang kanyang mga tao na ikulong ang mga zombie na nakakalat sa buong mall dito mismo, na nagbibigay ng ligtas na kapaligiran sa pamumuhay para sa lahat. Hindi maintindihan ni Hiki kung paano nila nagawang ikoral ang napakaraming zombie. Sa malapit, isang sulo ang nagbigay ng mainit na ningning na nagpapaliwanag sa mukha ni Kuata na nagbigay sa kanya ng misteryo. Makokontrol daw niya ang mga zombie. Kasunod ng kanyang mga salita, biglang namatay ang liwanag, ngunit syempre, hindi ito magic na hawak niya, isang pagkawala ng kuryente. Si Hiki at ang kanyang grupo ay ikinulong sa isa pang bodega sa hindi kalayuan. Kahit na nakakuha ng baril si Kuata, wala siyang balak na palayain sila, nag-aalala na maghihiganti sila. Isang alipores ang dumating upang iulat na dahil sa pagkawala ng kuryente, may natrap sa elevator. Upang mailigtas sila, kailangan nilang ayusin ang sirang generator, ngunit wala sa mga taong naroroon ang may kakayahan. Kaya nagboluntaryo si Hiki na sinasabing maaari niyang subukang ayusin. Pagkatapos ng lahat, dati siyang mekaniko ng kotse. Naghinala si Kuata na maaaring subukan ni Hiki ang ilang trick, ngunit wala siyang pagpipilian. Ang generator ay kailangang ayusin sa lalong madaling panahon sa huli. Inatasan ni Kata ang dalawang tao na samahan si Hiki para magsagawa ng pagkukumpuni. Samantala, dumating si Karumi at isang pangkat ng mga sundalo sa isang nursing home. Sunod-sunod na bumaba ang mga sundalo sa sasakyan upang tingnan ang paligid. Nadala si Mia sa isang message board sa tabi ng kalsada, puno ng mga tala na nakasulat sa mga nawawalang mahal sa buhay. Ayaw niyang makaligtaan ang anumang pagkakataon, kaya nagsulat din siya ng mensahe at inilagay ito sa pisara. Biglang may nakatutok na espada sa kanya. Isa ito sa mga tauhan ni Kat, at si Karumi ay dinukot at dinala sa nursing home. Kasabay nito, papunta na si Hiki sa generator station. Dumaan sila sa isa't isa nang hindi napapansin, isang twist ng kapalaran. Mabilis na inayos ni Hiki ang generator at sinamantala ang pagkakataon. Nang dumating ang dalawang lalaki upang siyasatin ito, bigla siyang humampas, pinatumba sila, pagkatapos ay tumakbo sa bahay, nilock ang pinto, at nakatakas. Dinala si Karumi sa isang silid kung saan nakahiga ang isang nasugatan na matandang lalaki. Napansin ni Kawata ang medikal na kahon na dinala ni Karumi at nahulaan na siya ay isang doktor, kaya't siya ay kinidnap upang alagaan ang mga pinsala ng matandang lalaki. Mabilis na binihisa ni Karumi ang mga sugat ng pasyente. Nagpasalamat ang matanda at kusang sinabi sa kanya ang kanilang kwento. Lumalabas na ang mga taong tulad niya, kabilang ang maraming matatanda at may kapansanan na nangangailangan ng proteksyon, ay ibinukod bilang mga pinaghihinalaang kaso ng impeksyon dahil lamang sa mayroon silang hindi maipaliwanag na lagnat at napilitang sumailalim sa iba't ibang mga eksperimento. Sa kabutihang palad, lumitaw si Kuata at iniligtas sila, pinalayas ang mga zombie. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na makahanap ng isang ligtas na kanlungan sa zombie apokalipse na ito. Habang naka-vault sa isang bakal na gate, aksidenteng nawala ni Hiki ang engagement ring na balak niyang ibigay kay Karumi. Walang magawa siyang nanonood habang sinusundo ito ng isang dumaraan na batang babae. Batid na hinahabol siya, kailangan niyang bitawan ito. Habang dumadaan siya sa bulwagan, nakaharap siya ni Kuata na may dalang baril. Naguguluhan si Kuata.
Ang mga taong iyon ay hindi pamilya o kaibigan ni Hiki, kaya bakit hindi niya sila pababayaan at takasan ng mag-isa? Kalmadong sumagot si Hiki na ito ay dahil sila ang kanyang mga kasama. Pagkatapos ay sinubukan niyang hikayatin si Kawada na umalis kasama nila. Nakatagpo ni Hiki ang grupong pinoprotektahan noon ni Kawada, kaya naniniwala siya na si Kuata ay talagang katulad ng kanyang sarili. Habang nagsasalita siya, lumuhod pa si Hiki para makiusap sa kanya na umalis papuntang Yokohama. Bagamat makatuwiran si Kuata, tinanong siya kung sigurado siyang ligtas si Yokohama, biglang maisumabad sa kanilang pag-uusap na sinasabing inaatake sila ng militar. Pumasok na ang militar at ang kanilang pangunahing layunin ay iligtas si Karumi. Pagkatapos ng lahat, si Karumi ay isang Research Institute scientist at isang taong inutusan ni Sho na protektahan. Nang makitang ang kaaway ay may higit na mataas na bilang, naghanda si Kuata na tumakas kasama ang lahat. Sinubukan ni Karumi na hikayatin ang lahat na sumuko, nangako na gagawin niya ang lahat para kumbinsihin ang militar na huwag silang saktan. Gayunpaman, habang pinagkakatiwalaan ni Kuata si Karumi, hindi siya nagtitiwala sa militar. Nagpasya siyang palayain ang mga bihag na zombie upang bumili ng oras para makatakas ang iba. Sinubukan niyang hilahin si Mia habang umaalis, ngunit nakakagulat na tumanggi ito. Pinalaya ang mga zombie at nakasalubong ang mga bagong dating na sundalo. Nagsimula ang matinding labanan ng walang babala. Ang mga sundalo ay mahusay na armado at may karanasan, habang ang lakas ng labanan ng mga zombie ay mas mahina sa araw. Ang resulta ay isang panig na pagpatay, kung saan ang mga zombie ay sunod-sunod na bumagsak sa putok. Nang malapit nang makarating si Hiki sa basement, nakasalubong niya ang isang zombie na nagmamadali patungo sa kanya. Nang hindi nag-iisip, naghanda siyang ibaba ito, ngunit biglang sumulpot si Mia at pinigilan siya. Ang zombie pala ay boyfriend niya. Ang sinabi niya noon ay hindi ganap na kasinungalingan. Pinili ni Hiki na maniwala muli sa kanya at iniligtas ang kasintahang zombie. Nagpasalamat si Mia at sinabi kay Hiki kung paano kinokontrol ni Kata ang mga zombie. Pagkaalis ni Hiki, maraming zombie ang pumasok. Si Mia at ang kanyang kasintahan ay nakulong sa isang maliit na kabin. Dahil ayaw niyang iwanan ang kanyang kasintahan, pinili ni Mia na talikuran ang kanyang sariling buhay, niyakap ang kanyang kasintahang zombie para sa isang huling pagpapalagayang loob. Nakatakas si Kuata at iba pang nakaligtas mula sa likurang pinto. Nagpasya si Karumi na umalis at makipagkita sa militar. Nang magpaalam siya sa batang babae, napansin niya ang isang singsing na nakasabit sa dibdib ng dalaga. Sa pagkilala sa marka dito, natitiyak niyang kay Hiki iyon at tuwang-tuwa siya. Tumakbo siya pabalik para hanapin siya. Mayroon pa rin siyang lakas sa pakikipaglaban, sapat na upang harapin ang isa o dalawang ligaw na zombie. Si June at ang iba pang nakaligtas ay nakakulong pa rin sa bodega, na nakatitig sa kawalan ng pag-asa sa mga zombie na malapit nang pumasok. Biglang lumitaw ang isang tanglaw sa gitna ng kawan ng mga zombie. Ang mga zombie ay tila natakot sa sulo at nakakalat na nag-iiwan ng isang malaking bakanting espasyo. Sinamantala ni Hiki ang pagkakataong ito upang sumugod, iniligtas ang lahat ng kanyang mga kasama at ikinalat ang mga zombie gamit ang sulo. Ang pamamaraang ito ng pagkontrol sa mga zombie ay ipinahayag sa Hiki ni Mia kanina, at ang Instituto ng Pananaliksik ay mayroon ding sikretong ito, na ang mga zombie ay labis na natatakot sa liwanag at init. Mabilis na kumilos si Hiki at ang kanyang grupo. Nang dumaan sila sa hagdanan, mahinang narinig niya ang tawag ni Karumi para sa tulong. Ito ay tila hindi isang ilusyon, ngunit sa isang kawan ng mga zombie na humahabol mula sa likuran, kinailangan ni Hiki na magpatuloy sa pagtakbo. Sa wakas ay nakatakas ang grupo mula sa nursing home na nakatagpo ng mga umaatras na sundalo. Si Hero ay palaging may sama ng loob sa kanila at nang makita ang kanyang mga kaaway ay pinakuluan ang kanyang dugo. Itinaas niya ang kanyang busog at binaril ang isa sa kanila. Sa oras na napagtanto ni Hiki kung ano ang nangyari, huli na ang lahat. Nakuha lang niya si Hero at tumakbo sa safe zone. Sa safe zone, nagalit si Hiki kay Hero. Ang taong binaril ni Hero ay isang buhay na tao. Matagal na ring hindi nasisiyahan si Hero kay Hiki at nauwi sa ulo ang kanilang alitan. Pagkatapos ng isang malaking pagtatalo, nagpasya silang maghiwalay ng landas. Pinilit ni Hero ang iba na ideklara kung susundan nila si Hiki o ang kanyang sarili. Bago makapagdesisyon ang lahat,
Nagpahayag si Hiiki ng pagkakasala para sa kanyang dating nabigong pamumuno na humantong sa lahat na mahuli ni Kuata. Pagkatapos noon, umalis siya mag-isa. Sa kabilang panig, tiningnan ni Karumi ang sundalong binaril ng palaso, ang kanyang expression complex. Pagkatapos ay sumakay siya sa kotse upang bumalik sa base, hawak ang singsing na naiwan ni Hiiki, tahimik. Walang patutunguhan na naglakad si Hiiki sa kalsada, hinawakan ang kanyang walang laman na kwelyo. Sa pag-iisip ng nawalang singsing sa sakit, nag-squat siya sa gilid ng kalsada at nagsimulang umiyak na parang isang higanting sanggol. Habang nanonood siya, may lumapit na zombie, may dalang mga bulaklak. Hindi tinangka ni Hiiki na iwasan ang kanyang zombie kiss dahil sexy ang zombie para mamatay siya. Sa kasamaang palad, isang figura ang sumugod at tinamaan ang sexy zombie nang walang awa sa hormone. Hunyo noon, sinundan ng iba pang nakaligtas. Pinili pala nilang sundan si Hiiki. Nakita ni Jun si Hiiki bilang isang tunay na kaibigan, at ang iba ay nagpahayag na mas gugustuhin nilang sundin ang isang taong mapagkakatiwalaan. Pinunasan ni Hiiki ang kanyang mga luha at muling tumayo. Gayunpaman, ang naghihintay sa kanya ay maaaring maging isang pag-iral na mas nakakatakot kaysa sa mga zombie. Sa Shudos, sa wakas ay ipinakita niya ang kanyang masasamang kulay sa pamamagitan ng pagkalason sa isang opisyal sa base. Ang namatay ay ang naudyukan ni Shudo na palsipikado ang mga ulat at siraan si Hiiki at ang kanyang grupo bilang mga terorista. Sinuri ng senior researcher na si Yun ang namatay, hindi alam kung bakit naging masungit si Sho kay Hiiki. Alam lang niya na ang pagdating ni Hiiki ay makakagambala sa ilang plano niya, malamang na naugnay sa bakuna sa zombie. Pagkatapos ay ipinahayag na ang ina ni Hiiki ay namatay sa sakit 16 na taon na ang nakakaraan. Ang kanyang ama, na nalulungkot, ay hindi na bumalik pagkatapos umalis isang umaga. Sa paglipas ng mga taon, hinahanap ni Hiiki at Karumi ang kanyang ama, ngunit ang bawat paghahanap ay nauwi sa pagkabigo. Ang doktor na nagpahayag ng pagkamatay ng ina ni Hiiki ay walang iba kundi si Shuto. Maliwanag, napansin niya si Hiiki noong panahong iyon na humantong sa kanyang pagtatangka na pigilan si Hiiki na makapasok sa base. At bago natin ipagpatuloy, please like and subscribe. 100 likes for part 4.